Mensahe Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala raqibun ala kulli af'alikum fayujazikum bih. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr, fattaquhu ya ulil albab. يقول الله عز وجل في محكم تنزيل بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mga kapatid ko sa Islam, mga tunay na nanampalataya, pagkatapos po natin purihin ang dakilang Allah at saksi po ang bawat isa sa atin na walang Diyos dapat sambahin maliban ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. At saksi din tayo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, alam ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito na meron tayong matinding kalaban. At tayo ay nagkakaisa. Ang tinding kalaban ng bawat isa sa atin ang syaitan. Dahil ang syaitan, wala siyang ibang iniisip, bagkus ang madala tayo, waliyadu billah, sa impyerno. Wala siyang ibang pakay dito sa mundong ito, upang lamang malinlang niya ang bawat isa na dadalhin niya sa impyerno. Dahil sa kanyang pananaw, naging dahilan si Adam, kaya siya nailabas sa paraiso kung saan siya naroroon sa panahon na yun, mga kapatid ko sa Islam. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam po natin, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan, in la ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Dito po, sa ayat na ito, ay talagang sinabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, maliwanag na ang syaitan ay kalaban natin. Pattakhiduhu aduwa. Dapat kalabanin din natin ang syaitan. Yan po ang pagkaintindi ng karamihan sa atin. Ngunit alam ba ninyo na may isang pa tayong kalaban na medyo napababayaan ang bawat isa sa atin? Ano po itong kalaban natin, mga kapatid ko sa Islam? Mismo ang ating sarili. Mismo ang ating sarili. Kaya nga po sa ayat na banggit natin kanila, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hashr, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dapat tingnan ng bawat sarili, ng bawat tao, ano ang naunan niya, napaunan niya mga gawain para sa kabilang buhay. Ika nga, nagiging pondo ng bawat isa sa atin. Ito po ang isa pa mga pinakamatinding kalaban natin dito sa mundong ito. Sabi nga ng mga ulama, ay ang ating mismong sarili, mga kapatid ko sa Islam. Dahil sa kabilang buhay, kung titignan mo, ito po ang huhusga sa bawat isa sa mga gawain niya dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Kasi sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ikra kitabaka. Ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma hasiba. Basahin mo ang iyong talaan. Basahin mo ang iyong record. Pag natakanamdap na ng bawat isa ang kanyang record, dito sa mundo ito, sa kabilang buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikra kitabaka, kafa binafsika al-yawma hasiba. Basahin mo ang iyong kitab. Basahin mo ang iyong talaan. Sapat na ang sarili mo mismo ang huhusga sa iyo. Sapat na mismo ang sarili mo ang huhusga sa iyo. So kung titingnan natin dito, mga kapatid ko sa Islam, napakaliwanag itong bagay na ito. Ika nga, sabi ng mga ulama, mismo ang syaitan, ang iblis, ano ang nagdulot sa kanya? Ang kanyang pagka-arogante, ang kanyang pagmamalaki, ang pagsuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika nga, sabi ng mga ulama, mismo sarili niya ang nag-udyok sa kanya, mga kapatid ko sa Islam. Dahil isa sa mga uri ng sarili natin, ng pagkatao natin, ng tao dito sa mundong ito, sabi ni Nabi Allah Yusuf alayhi salam,
Sabi niya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Hindi ko pinawalang sala ang aking sarili sapagkat katiyakan, sabi niya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Talaga ang katiyakan, ang sarili ng tao, ang kaluluwa ng tao, ang mga tao, la'ammaratun bisu, na talagang nag-uudyok gagawa ng kasamaan, mga kapatid ko sa Islam. Kaya nga sabi ng mga ulama dito, kung ikukumpara natin ang dalawang bagay, ang pakanan ng syaitan at ng sarili ng bawat isa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang syaitan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna kayda syaitani kana da'ifa. Ang pakanan ng syaitan sa paglikla, sa paglinlang sa tao, ito po ay isang mahina dahil walang katibayan, walang lakas, walang authority ang syaitan upang linlangin ang bawat isa dito sa mundong ito. Bagkus, mga kapatid ko sa Islam, ito lamang ay isang pag-uudyok, paghihikayat upang gawa ng makasalanan, mga kapatid ko sa Islam. Ngunit ang sarili natin, ika nga, isa sa mga uri ng ating sarili dito sa mundong ito, mga tao ng kanilang sarili ay nag-uudyok ng kasamaan, mga kapatid ko sa Islam. Nag-uudyok ng kasamaan. Kaya nga po sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang bawat tao, ang bawat kaluluwa, ang bawat sarili ng bawat isa, sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dito po sinumpaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha niya sa tao, sa ating sarili, at paghubog sa Kanya, paghubog sa tao, sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, at ipinaalam sa Kanya ang Kanyang kakayanan na gumawa ng masama at gumawa ng kabutihan, mga kapatid ko sa Islam. Kaya makikita natin, kung ikukumpara, sabi nga ng mga ulama, halos makikita natin na mismo ang sarili natin napakatindi ng kalaban natin dito sa mundong ito na dapat mapigilan ng bawat isa sa atin. Ano pang mapipigilan dito? Yung pagnanasa sa mga masamang gawain, mga kapatid ko sa Islam. Sabi nga ng mga ulama, kung ulitin natin yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mismong syaitan, siyang nag-uudyok sa sarili niya upang nailabas siya sa paraiso. Nang siya ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala magpatarapa kay Adam, ano pong nangyari? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ma mana'aka an tasjuda. Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tingnan niyo yung pag-udyok ng sarili niya sa kanya. Yung pagiging arugante niya, yung pagiging pagmamalaki niya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ma mana'aka. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano bang nakapagpigil sa iyo? Idh amartuk. An la tasjuda, na hindi ka nagpatirapa. Idh amartuka, nang kita inutusan. Anong sagot niya? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sabi niya, mas mabuti ako, mas higit ako kaysa kanya. Dahil nilikha mo ako sa apoy, galing sa apoy, at nilikha mo siya galing sa putik. Ibig sabihin sa lupa, mga kapatid ko sa Islam. Sa isang talata sa Suratul Baqarah, ano po sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng ating Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, makikita natin, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung inutusan niya ang Satan upang magpatarapa kay Adam, aba wastakbara, sinuway niya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wastakbara, at siya ay nagmalaki. Anong pagmalaki niya? Sabi niya, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yun ang pagmalaki niya, mga kapatid ko Islam. So sabi ng mga ibang ulama dito, kung titingnan mo, mismo sarili niya ang nag-udyok sa kanya upang suwayan ang utos ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakatindi ng sarili natin, mga kapatid ko sa Islam, dito sa mundong ito, sa kuwan natin, dito sa mundong ito. Kaya bigyan natin ng pansin ang ating sarili dito sa mundong ito upang iwasan ang masamang pagnanasa, mga kapatid ko sa Islam, dito sa mundong ito. Dahil kung makikita po natin, ang sarili natin ang nag-uudyok mismo sa atin, gagawa ng mga bagay. Kung maalala po ninyo, pag nakagawa ka ng kasalanan, sometimes po nakapil tayo ng guilty. Sometimes po nakapil tayo ng kasalanan. At yun ang mga tao na pag nakagawa ng kasalanan, bumabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagtatawbat. At ito po ang isang uri ng klase ng isang sarili natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nafsul lawama.
yung sarili mapanisi. Na napipil conscience tayo kag nakagawa ng kasalanan, mga kapatid ko sa Islam. Dahil dito, itong pagnanasa na masama, itong gawain na masama na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mapigilan ng bawat isa sa atin. Kailangan mapigilan niya ang sarili niya sa mga bagay na ipinagbawal ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga po ang dugtong ng ayat na basa natin kanina, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsi wa ma sawaha, paalhamaha pujuraha wa taqwaha, kad aflaha man zakkaha. Saan po ang damir dito? Kad aflaha man zakkaha, itong ha dito, babalik sa ano? Sa sarili, mga kapatid ko sa Islam. Kad aflaha man zakkaha, sino pa magtatagumpay dito? Yung taong nililinisan niya ang kanyang sarili sa mga bagay na makasalanan o mga gawain na masama. Wa kad khaba man dassaha. At sino man naman ang sinasadlak niya ang kanyang sarili sa mga kasalanan na hindi niya nililinisan, mga kapatid ko sa Islam. So makikita natin dito, napakarami ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sarili ng bawat isa sa atin sa mga bagay dito sa mundong ito. Nang sa ganon, ipaalaala sa atin itong mga bagay na ito na hindi basta-basta ang mga gawain ng sarili natin dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Dahil ika nga, ulitin natin sa kabilang araw, mismo ang sarili natin ang sasaksi, huhusga sa atin. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, yawma tashhadu alaihim juluduhum, qalu lima shahidtum alayna, qalu antakana Allahu alladhi antaka kulla shay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kabilang buhay, sa mga kafir, sabi niya, bakit kayo sumasaksi laban sa amin? Mismo laban sa akin, sa sarili. Kalu antakana Allahu alladhi antaka kulla shay. Kalu, sabi ng ating mismo sarili, sabi niya, pinasalita kami, pinabigkas sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ang nagpapabigkas ng lahat, mga kapatid ko sa Islam. So napakatindi. Upang tingnan ng bawat isa sa atin, i-review ng bawat isa sa atin ang ating sarili dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Dahil, sabi nga ng isang alim, sabi ni Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajha, radiyallahu anhu, sabi niya dito, kung makikita natin, sabi ni Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, sabi niya, sabi ni Ali ibn Abi Talib, maidanukumul awwalu nupusukum. Fa in intasartum alaiha kuntum ala ghairiha aqdar, wa in khuziltum fiha kuntum ala ghairiha azad, fajarribu ma'ahal kifah awalan. Sa kitab Miftahul Afkar li ta'ahhub li daril qarar. Sabi ni Ali ibn Abi Talib, maidanukumul awwal nufusukum. Una-unang larangan, kumbaga sa gera, una-unang larangan, ang haharapin ng bawat incha sa inyo ay ang inyong sarili. Nufusukum. Fa in intasartum alaiha, kapag natalo ninyo, nanalo kayo sa mismo sa inyong sarili, kuntum ala ghairiha aqdar. Sa ibang bagay, hindi na kayo mahihirapan. Kayang-kaya na ninyo. Pero pag hindi mo natalo ang iyong sarili, sabi niya, wa in khudhiltum fiha kuntum ala ghairiha a'zaz. Ngunit kung kayo ay hindi magtatagumpay mismo sa iyong sarili, hindi niyo matatalo ang iyong sarili, kuntum ala ghairiha a'zaz. Anong mangyayari po? Sa ibang bagay, hindi mo na po. Dahil nag-uudyok ang sarili ng bawat isa upang gumawa ng kasalanan. Pajarribu ma'akifaha awalan. Dapat subukan ninyo na talagang mag-struggle kayo, i-control ang inyong sarili, mga kapatid ko sa Islam. Ito pang makikita natin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga itinuro niya kay Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, na sa pagdua, pag magising sa umaga o matulog, ano po ang dua? Parte ng itinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Allahu Akbar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga dua na itinuro niya kay Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, sabi niya, Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa a'udhu bika min syarri syaitan wa min syarri syaitan. Ya Allah, ako po ay nagpakukup sa iyo o humingi ng protection sa iyo laban sa aking sarili at laban sa syaitan, sa kasamaan ng syaitan, mga kapatid ko sa Islam. Yun po ang dapat tingnan. Makikita natin, na-experience po ng bawat isa sa atin, napipil po ng bawat isa sa atin ang pag-uudyok sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko sa Islam. Yung pagnanasang masama, mga kapatid ko sa Islam. Ika nga, sabi ng isang alim, itong mismong cellphone ng bawat isa sa atin, pag wala kang pananampalataya,
Pag wala kang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang daming makikita mo dito sa cellphone nito mga kapatid ko sa Islam. At dahil sa nangyari sa pagnanasa ng ating sarili sa masamang bagay, ang ino-open po ng mga isa sa atin, lalo ng mga kabataan, yung mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kaligayahan, na pansamantalang kaligayahan, mga kapatid ko sa Islam. Nag-uudyok sa kanila upang tingnan ang mga masasama sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Iyan po. Kaya kung titingnan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag sinabi po ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panawagan, Ya ayyuhalladhina amanu. Pag narinig po natin yan, nababasa natin sa Quran, it's either po ang dugtong niya, mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya mga bagay na, inuutos ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Pag marinig po natin, mabasa po natin sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, ika nga, dalawang bagay ang dudugtong sa kanya. It's either ang mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, it's either ang mga bagay na inuutos sa ating gawin ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ang susundan ng bawat isa, ang kanyang sarili, makikita mo po, tabiya na lamang marami po sa atin ang sinusunod niya. Ang pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun po ang sinusunod niya, mga kapatid ko sa Islam. Dahil sa pagnanasa. Sa mga babae natin, kapatid natin kababaihan, tabiya na lamang, mga kapatid ko sa Islam. Ang kanilang pagnanasa upang ilantad ang kanilang aurat. Ang kanilang aurat, yun ang nag-uudyok sa kanila upang ipakita ang kanilang aurat, mga kapatid ko sa Islam. Sino pa ang nag-uudyok dito? Mismo ang kanilang sarili. So sa mga gawain masama, mismo ang sarili mo ang nag-uudyok sa iyo, mga kapatid ko sa Islam. Sa bagay na ito na dapat tingnan ng bawat isa sa atin, mga kapatid ko sa Islam. Anong solusyon? Anong solusyon? Makikita po natin ang solusyon dito. Sabi ng mga ulama, karamihan sa kanila, minhum al-Imam Shafi'i radiyallahu rahimahullah, wa minhum, isa sa kanila, maraming nagsasabi, ano pong sinabi dito? Napsuka, in lam tasgalha bil haq, sagalat ka bil batil. Napsuka in lam tasgalha bil haq, sagalat ka bil batil. Ang sarili mo, kapag hindi mo ginagamit sa kabutihan, kapag hindi mo ginagamit sa mga mabubuting bagay, sa mga katotohanan, sagalat ka bil batil. Tingnan mo ninyo ito, sagalat ka bil batil. Ibig sabihin, ang sarili mo mismo ang maggagawa ng paraan upang mabibisi ka sa mga bagay na walang kabuluhanan, mga kapatid ko sa Islam. Sa mga bagay na ipinagbawal ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang makikita natin dito sa mundong ito. Nang sa ganun, tingnan natin upang maibsan ng bawat isa ang kanyang kasalanan dito sa mundong ito, mga kapatid ko sa Islam. Yun po ang una-una. Kung titingnan natin, dapat ibisi natin ang ating sarili sa mga bagay na makatotohanan. Dapat gamitin natin ang ating sarili sa mga bagay na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po sa mga bagay na ipinagbawal ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa Islam. Pangalawa, sabi ng mga ulama, dabtun nafs. Dabtun nafs. Kailangan pigilan mo ang iyong sarili. At magiging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang isang tao, pag wala siyang tunay na pananampalataya, hindi malakas ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang mag-uudyok sa kanya upang gagawa ng makasalanan. Kaya tingnan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Naziat. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Kung sino man ang sumobra na, umoberdebakod ng kanyang kasalanan, sumusobrang kanyang kasalanan, gumagawa ng makasalanan, wa'athar al-hayatad dunya, at binigyan niya ng pansin, lalong mas matindi sa kanya ang pamumuhay dito sa mundong ito, na temporaring pamumuhay sa mundong ito, wa'athar al-hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Anong hahantungan niya? Ang impyernong jahim, jahannam, mga kapatid ko sa Islam. Dabtun nafs, mapipigilan mo ang iyong sarili sa tunay na paraan, sa daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit po? Dahil ang dugtong ng ayat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Tingnan ninyo, wa nahan nafsa, ang binanggit ito, nafs, ang sarili. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih. Yung mga tao sa kabilang buhay na natatakot, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at natatakot sila sa kabilang buhay, haharap sila, titindig sila, tatayo sila sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dito sa mundo, wanahan nafsa anil hawa.
at kanyang pinigilan ang kanyang sarili sa mga pagnanasang masama, mga kapatid ko sa Islam, fa innal jannata hiyal ma'wa. Anong hahantungan niya? Nung una, ang hahantungan ng mga tao na binigyan nila ng diin itong mundo na ito. At dito naman, mga kapatid ko sa Islam, pinigilan niya ang kanyang sarili. Pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagnanasang masama o kagawain masama, mga kapatid ko sa Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ang paraiso, ang hahantungan niya, mga kapatid ko sa Islam. Yun po ang minimithi ng bawat isa. Ngunit ang lahat ng ito magiging dahilan. Ang bawat ng ito magiging dahilan, bawat isa sa atin, bawat sa tao, pag hindi niya pipigilan ang kanyang sarili. Pag hindi niya pipigilan ang kanyang sarili, mga kapatid ko sa mga bagay na ipinagbawal ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, babalikan po natin ang syaitan, nabanggit natin kanina, sa kabilang buhay. At nasabi na po din natin yan sa mga khutbah natin sa isa, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung haharap ng mga tao sa impyerno, ang mga tao napupunta kay Iblis, dahil sinisisi nila ang Iblis, naging dahilan, sila ay nasadlak sa impyerno. Nung humarap sila kay Iblis, ano po ang sinabi ni Iblis, ng syaitan? Sabi ng syaitan, Inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaqtukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Tingnan ninyo, mga kapatid ko sa Islam. At nabanggit na po natin dito na ang syaitan ay walang kakayanan, walang authority, walang autoridad upang gawin sa atin, upang gawin natin ang mga bagay na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. O ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ako po ay nanghihikayat lang sa amin, sabi ng syaitan, ako ay nanghihikayat lamang sa inyo upang gumawa ng mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit mabilis ang pagtanggap ninyo sa mga utos ko, sa mga panghikayat ko. Dahil dito sabi niya, fala talumuni, huwag niyo akong susihin. Ang punto dito, yung pangalawang salita, sinabi ni Iblis, fala talumuni, walumu anfusakum. Huwag niyo akong sisihin, bagkus ang sisihin ninyo ay mismo ang inyong sarili. Mismo ang inyong sarili. Yun ang sinabi ng syaitan, ni Iblis. Sa mga tao humaharap sa kanya, naninisi sa kanya. Sabi niya, huwag niyo akong sisihin. Fala talumuni walumu anfusakum. Sino ang dapat ninyo sisihin? Mismo kayo. Dahil sa pag-uudyok ng sarili, mga kapatid ko sa Islam. At dahil dito, dapat dabtun nafs, ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ulitin ko po dito, yung hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito sa mundong ito, kun miftahan lil khair. Dapat tayo dito sa mundong ito, para mapigilan natin, pabawat isa, mapigilan niya ang pagnanasang masama, dapat na sa kanya ang susi ng kabutihan. Yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulitin ko po itong hadis na ito, inna minan nasi mafatiha lil khairi wa magalika lisyarr. Wa inna minan nasi magalika lil khairi wa mafatiha lisyarr. Patuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu miftahas syarri ala yadayhi. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna minan nasi, merong mga tao, sila ang susi ng kabutihan at kandado ng kasamaan. At meron ding mga tao, sila ang susi ng kasamaan at kandado ng kasamaan, kabutihan. Patuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi, kabutihan, paraiso, kabutihan marami ang makakamit ng mga tao kung saan na sa kanila inilagay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang susi ng kabutihan, at wawailun, kapahamakan, ang makakamit ng mga tao, mangyayari sa mga tao na sila ang dala ng susi ng kasamaan, mga kapatid ko sa Islam. Kaya dito sa mundong ito, dapat pigilan natin ang pagnanasa sa mga masamang bagay. Dapat tayo ay magiging susi ng kabutihan dito sa mundong ito. Itong mga bagay na nangyayari sa ngayon, kung titingnan mo natin, dahil sa pag-uudyok ng kanilang sarili upang mga gumawa ng mga bagay na ipinagbawal ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, nawa mapatawad tayo ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ino
dito sa mundong ito. Nawa magiging susi tayo ng kabutihan dito sa mundong ito. Nawa magiging ang sarili natin ay mapapigilan ng bawat isa sa pagnanasa sa mga kasamaan na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Mga kapatid ko sa Islam, ika nga dito sa mundong ito, ang bawat isa sa atin dapat gawin natin ang tama. Ang bawat isa sa atin dapat sundin natin ano ang tatahakin ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Dapat ang bawat isa sa atin, ang pagiging matakutin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, saan man lugar, saan man oras, ang takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili sa atin. Dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Na ibig sabihin, mahigit kumulang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillaha haythu ma kunt. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ka man naroroon? May makakilala man sa iyo, may makakikita man sa iyo, may mga bagay man makakita sa iyo. Ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. At pigilan mo at sundin mo ang gawain masama ng gawain mabuti. Ibig sabihin ng pagtawad. Ito ay mabubura, mga kapatid ko sa Islam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. At gawin mo ang pinakamagandang ugali sa harapan ng kapatid mo, sa harapan ng tao mismo, tulad mo, mga kapatid ko sa Islam. Ito mga bagay, especially itong dila natin. Especially itong dila natin sa mga gawain, sa mga kasalanan. At isa na lamang po, babanggitin ko sa inyo ang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sarili natin. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li, may yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna fakhzayhi aw rijlayhi admanu lahul jannah. Allahu akbar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man mang makapagbigay sa akin ng garantiya sa pagitan ng dalawang bigote, sa pagitan ng dalawang lips, ibig sabihin ang dila natin, ang bunganga natin, at sa pagitan ng dalawang paa, yung aurat natin, mga kapatid ko sa Islam, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, admanu lahul jannah. Gagarantihan ko siya ng paraiso. At ito po ay gawain ng ating sarili, mga kapatid ko sa Islam. Ika nga, at sa mundong ito ay pansamantala lamang ang pamumuhay natin sa mundong ito, at tayo balang araw haharap tayo sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganon, paghaharap tayo sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, taas noo tayo, ang bawat isa, dahil tumatalima sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, ang Panginoon natin Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanyang banal na Quran, faqala azza wa jal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hadhihi ahwaluna bayna yadayka wa anta a'lamu biha. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم هذه أحوالنا بين يديك وأنت أعلم بها ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
Mensahe